Happy New Year ulit mga kaibigan. Grabe, ang bilis ng panahon, di ba? Parang kailan lang nagsiset pa tayo ng goals for New Year ng 2025. Kaya lang, hindi pa nga natin nagagawa yung goals na yon, tapos ngayon may panibagong taon na naman. Alam mo, na-realize ko ang buhay pamilya, parang pagbuo ng isang bahay. Imagine mo ito. Meron kang lupa at gusto mong magpatayo ng dream house mo. Siyempre, kukuha ka ng architect, kukuha ka ng engineer, pipiliin mo yung pinakamagandang materyales. Hindi pwede yung pwede na. Kasi kapag dumating ang bagyo o pag may lindol, delikado. Doon masusubok kung gaano talaga katibay ang tinayo mo. Alam mo, ganyan din sa pamilya. Lahat tayo builders o nagtatayo ng bahay. Whether you are a parent, a spouse, a single person, preparing for the future, o isang anak na miyembro ng isang pamilya, alam mo, lahat tayo construction worker. Lahat tayo nasa business ng construction. Bakit? Kasi araw-araw may tinatayo tayo sa loob ng bahay natin. May tinatayo tayo sa loob ng ating tahanan. Hindi man hollow blocks yan o semento ang hawak mo. Pero bawat salita mo, sa bawat pag-iisip mo at ginagawa mo, meron kang binubuo. Halimbawa, kapag tinupad mo ang promise mo sa anak mo na maglalaro kayo pagka-uwi mo, kahit na pagod ka na, yun yung halimbawa na nagtatayo ka ng tiwala, hindi hollow blocks. Yung mga pagtupad na yon na pangako ay parang mga bricks na pinagpapatong-patong mo araw-araw. Pero sa kabaligtaran, kapag puro ka promise ng promise tapos laging napapako, para kang nagtatayo ng pader na may crack, may lamat. Konting yanig lang guguhuna tiwala ng mga anak mo sa'yo. Isa pang halimbawa ng pagtatayo para sa mga mag-asawa. Kapag pinili nyo mag-usap ng mahinahon sa halip na magsigawan sa harap ng mga bata, you are building a roof of security. Nararamdaman ng mga bata na safe sila. Hindi na babagsak ang relasyon sa bahay nyo. Pero kapag laging may gera, palaging nagsisigawan at nag-aaway, para silang nakatira sa bahay na, naku, walang bubong. So, ano nangyayari? Hindi sila nababasa ng ulan, na literal, pero nababasa sila ng takot at insecurity. Ano pa? Kapag tinuturuan mo ang anak mo na magbalik ng sobrang sukli sa tindahan, kahit piso lang yan, ha? Paano naging pagtatayo ng tahanan yun o pamilya? Kasi naglalagay ka ng semento na foundation ng character ng mga anak mo para magkaroon sila ng integridad at honesty. Sinasabi mo sa kanila, anak, sa pamilyang ito, mas mahalaga ang honesty kaysa sa pera. Alam mo, yan ang foundation na hindi matitinag kahit paglaki nila. Kaya nga, lahat tayo ay nagtatayo ng bahay sa iba't ibang paraan. Pwedeng ang tinatayo natin ay mabuti at matibay, o pwede din naman na ang tinatayo natin, hindi natin napapansin, ay masama na pala at madaling bumagsak. Halimbawa ng negatibong pagtatayo ay kapag nag-iipon ka ng sama ng loob. Kapag binibilang mo ang pagkakamali ng asawa mo, para kang nag-aalaga ng anay. Grabe, no? Sa labas mukhang okay ang bahay, pero sa loob kinakain na pala ng resentment ang foundation nyo. Alam mo, isang araw, magugulat ka na lang, bibigay na yan. Kaya nga, napaka-importante ng series natin na Proverbs for Real Life. At ngayong araw, ang title ng message natin ay Wisdom in Family. Ano ba ibig sabihin nito? When we say wisdom in family, we are talking about the skill, ang galing at karunungan sa pagpapatakbo ng pamilya na hindi nakabase sa trend ng mundo, kundi nakabase sa disenyo ng Diyos. Kaya nga, tapusin mo itong mensahe na ito, kaibigan, dahil ang wisdom na pag-uusapan natin ngayon, ito yung magliligtas sa atin sa sakit ng ulo at sa sakit ng puso na dala ng maling desisyon. This message will help you build a home that lasts. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group.
Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. So, paano ba natin itatayo ating tahanan o pamilya na may karunungan o wisdom? Una, build a home with wisdom. Gawin mong sentro ng iyong pamilya ang mga prinsipyo ng Diyos. Bakit? Kasi punong-puno ito ng wisdom na magpapatatag sa inyong family. Pangalawa, establish the family through understanding. Pangunahan mo ang iyong pamilya na may pangunawa, pasensya, at pagpili ng tama sa lahat ng desisyon. At pangatlo, fill the home with knowledge and stability. Gumawa ka ng mga habits na magdadala ng peace, magdadala ng paglago at kaayusan sa pamamahay. So pag-usapan natin yung una, build the home with wisdom. Sabi sa Proverbs 24:3, sa pamamagitan ng karunungan, ang bahay ay itinatayo. Ano ba ibig sabihin ng pagtatayo sa pamamagitan ng karunungan? Ang ibig sabihin ay binubuo at tinatayo mo ang iyong pamilya sa pamamagitan ng makadiyos na principles na galing sa kanyang salita. Ito yung intentional at sinasadya mong paglalagay ng pundasyon para sa iyong buong pamilya. Hindi ito aksidente, hindi ito yung bahala na si Batman, kundi nag-iisip ka talaga. Nag-aaral ka ng salita ng Diyos at pinaplano mo kung paano mo ito may apply sa lahat ng decision mo sa loob ng iyong pamilya. Sa Hebrews, ang gamit na salita sa wisdom ay chokma. Ang ibig sabihin nito ay skill o shrewdness. Para itong skill ng isang master carpenter. Alam mo, si King Solomon na sumulat nito, alam niya ang kahalagahan ng isang master builder. Siya kasi ang nagpatayo ng temple sa Jerusalem. Nung sinulat niya ang Proverbs 24:3, hindi lang hollow blocks at semento ang nasa isip niya. Ang tinutukoy niyang bahay ay ang buhay ng pamilya. Ang relationships ng pamilya, ang legacy ng pamilya, at higit sa lahat, kung sino ang sentro ng tahanan o pamilya. Yun yung nasa isip niya. Alam ni Solomon na kailangan ng master carpenter ng isang pamilya o wisdom. Bakit? Kasi akala ng marami, wise na sila sa pagpapamilya. Pero hindi nila namamalayan, mali na pala ang sistema o plano ang sinusundan nila. Alam mo, observation ng isang author na si Gary Ezzo, sabi niya, isa sa malaking problema ng mga pamilya ngayon ay ang maling posisyon ng bawat miyembro sa loob ng circle o bilog ng pamilya. Imagine niyo ito. Nagsimula ang pamilya nung naghawak kamay si Mr. at si Mrs. Bumuo sila ng isang circle, matibay, magkasama. Tapos, dumating ang first baby. Dahil mahal na mahal nila ang bata, ang ginawa nila, inilagay nila ang bata sa gitna ng circle. Si Mr. at si Mrs. magkahawak kamay pa rin, pero ngayon, ang buong mundo nila umiikot na sa bata. Anak, anong gusto mong kainin? Anak, saan tayo pupunta? The child becomes the center. Tapos dumating ang second baby. Ilalagay ulit sa gitna. Ngayon, dalawa na ang iniikutan ng mag-asawa. Habang lumalaki ang pamilya at habang lumalaki ang mga bata dumadami na nandun sa gitna, ano nangyayari sa circle? The center becomes so big that the hands of the father and mother are pulled apart until finally, nagkabitaw na, nasira na yung circle. Nangyayari ba to? Yes. Kaya marami mag-asawa ang naghihiwalay o nagiging roommates na lang sila. Sige, para na lang sa bata. Hindi tayo maghihiwalay. Pero wag tayong maging sweet, wag tayong casual lang. Maraming ganyan. Nakalimutan na nila ang isa't isa kakabantay sa mga bata. At ang mga bata, lumalaking entitled. Kasi akala nila sila ang sentro ng universe. So ano ang wisdom? Ano ang tamang design? Sabi ni Gary Ezzo, we must form the circle with Christ in the center. Ang Panginoong Yesus ang nasa gitna. Siya ang cornerstone. Tapos, when a child is born, hindi siya ilalagay sa gitna. They will join hands with mom and dad to make the circle bigger. Lahat kayo nakatingin kay Kristo. Lahat kayo umiikot kay Kristo. Kaibigan, tandaan mo ito. We must love God more than we love
anyone. He is first. Kapag si Lord ang sentro, kahit gaano pa karami ang anak nyo, kahit gaano pa kalaki ang challenges, the circle is never broken. Kasi ang humahawak sa inyo ay hindi lang ang kamay ng tao, kundi ang kamay ng Diyos mismo. Dahil siya yung center. Pero ito yung mabigat na reality. Minsan, hindi lang sa pagiging child-centered tayo nagkakamali. Minsan, nagbibuild tayo ng maling foundation sa pamamagitan ng ating maling example. We model the wrong character. Sabi sa Ephesians 6:4, mga ama, huwag ninyong ipamuhay ang inyong mga anak sa galit. Sa English, fathers, do not provoke your children to anger. Paano natin sila ginagalit? Kapag nakikita nilang iba ang sinasabi natin sa ginagawa natin. Kaibigan, tandaan mo na ginagaya nila kung anong nakikita nila sa atin. May isang lumang kwento mula sa Grimm's fairy tales na tumatak sa puso ko. Tungkol ito sa isang pamilya. Isang tatay, isang nanay at ang kanilang 4-year-old na anak. At ang lolo, ang tatay ng mister na nakatira sa kanila. Matanda na si lolo, malabo na ang mata, nanginginig na ang mga kamay. Kapag kumakain sila sa hapagkainan, kumakalensing ang kutsara niya, natatapon ang sabaw at nagkakalat siya sa lamesa. Alam mo, nainis yung mag-asawa. Ano ba naman yan? Ang dumi-dumi kumain, sabi nila. At dahil ayaw na nilang maabala sa paglilinis, alam mo, ginawa nila, pinalipat nila si lolo sa isang sulok. Pinaupo sa maliit na upuan, malayo sa table. Doon siya pinapakain mag-isa, habang ang pamilya masayang nagsasalo sa lamesa. Nakatingin lang si lolo sa kanila, naluluha, gustong makasama ang pamilya niya. Isang araw, dahil sa panginginig ng kamay, nabagsak ni lolo ang mangkok niya at nabasag. Galit na galit ang mag-asawa. Baboy ka ba? Sigaw nila. Kung baboy ka, doon ka dapat kumain sa lalagyan ng baboy. So gumawa sila ng isang sabsaban na gawa sa kahoy at doon nila nilalagay ang pagkain ng matanda. Ilang araw ang lumipas. Nakita ng tatay yung kanyang 4-year-old na anak. May mga pinagdidikit-dikit na mga kahoy sa sahig. Tuwan-tuwa ang tatay. Tinanong niya, "Anak, anong ginagawa mo?" Tumingin yung bata, ngumiti at sinabi, "Tay, gumagawa po ako ng sabsaban. Para kapag matanda na kayo ni nanay, dito ko kayo pakakainin." Tumahimik ang buong bahay. Speechless sila. Tumulo ang luha nila. Doon nila na-realize ang maling foundation na tinatayo nila. Nagtatayo pala sila ng future kung paano sila tatratuhin ng kanilang mga anak kapag matanda na sila. Alam mo, agad-agad nilapitan nila si lolo, inalalayan pabalik sa lamesa. At simula noon, never na nilang pinagalitan si lolo kahit may matapon na pagkain. They treated him with love and respect. Masakit, ano? Grabe. Kaibigan, ano ang binibuild mo sa puso ng iyong mga anak? Are you modeling respect? Are you modeling love for your own parents? O baka naman nakikita ng anak mo kung paano mo sigawan ng nanay mo sa telepono. Baka naririnig nila kung paano mo pagchismisan ng ibang tao. Tandaan mo ito, araw-araw ay nagpapatong-patong ka ng bricks. At kung sabsaban ang tinatayo mo ngayon, ayan din ang gagamitin sa'yo balang araw. Pero alam mo, ang nakakatawa sa story ay ang repentance ng mag-asawa. Nung na-realize ng mag-asawa ang mali nila, hindi sila nagmatigas, nagbago sila. Ganyan din si Lord sa atin. Maybe, as you listen to this, na-realize mo, Lord, ang dami kong mali. Maling priorities, maling halimbawa. Nakaka-guilty, di ba? But God's grace is bigger than your mistakes. Hindi tayo tinatawag ng Panginoong Yesus para hiyain, kundi para iligtas sa ating future. Gusto niya tayong iligtas sa sabsaban na tayo mismo ang gumagawa. So, paano natin ito isasabuhay? This week, una, check the center. Tanungin mo sarili mo, kung mawala ang mga anak ko, kunwari nasa school, may pag-uusapan pa ba kaming mag-asawa? Kung ang sagot ay wala, baka child-centered na kayo. Kaya nga, balik kayo sa couple time na ang Panginoong Hesus ang nasa sentro. Pangalawa, honor the elders. Sabi sa Ephesians 6:1-3, honor your father and mother that it may go well with you. Masyadong practical ito. Paano mo tratuhin ang lolo at lola ng mga anak mo?
Nakikita ba ng mga anak mo ang respect? Na ikaw ay nagpapadala ng tulong, nag-aalaga sa iyong magulang. Kaibigan, pass on respect and care. Kasi kung anong nakikita ng mga anak mo, yan ang magiging normal para sa kanila. Pangatlo, watch your blueprint. Bago ka magalit o mag-react sa bahay, isipin mo muna, itong gagawin ko ba ay magbibuild ng character o makakapagpalayo pa sa Diyos, sa aking mga anak? Kaya nga ito ang challenge, kaibigan. Itayo natin ang ating pamilya sa pamamagitan ng karunungan. Paano? Gawin nating sentro ng ating pamilya ang Panginoong Hesus. Hindi ang ating mga anak. Hindi ang ating mga career. Ang sentro ay ang Panginoong Hesus. Simulan din nating imodelo ang pagmamahal na walang kondisyon. Bakit? Kasi sa bandang huli, ang pinakamagandang legacy na maiiwan mo ay hindi bahay at lupa, kundi isang pamilyang nakatayo sa matibay na pundasyon. Sino yon? Ang Panginoong Hesus. So, paano ba natin itatayo yung ating tahanan o pamilya na may karunungan o wisdom? Una, build the home with wisdom. Pangalawa, establish the family through understanding. Okay, napag-usapan na natin ang pagtayo ng ating pamilya sa pamamagitan ng wisdom. Naitayo na natin ang mga pader at may bubong na rin. Pero kaibigan, hindi dyan natatapos ang trabaho natin. May kilala ba kayong bahay na maganda sa labas, bagong pintura, pero pagpasok mo, ramdam mo na parang anytime pwedeng gumuho ang pamilya? Yung tipong isang maliit na pagsubok lang, isang sakit, isang financial problem, wasak agad kasi hindi sapat na naitayo lang. Sabi sa second part ng verse natin sa Proverbs 24 verse 3, at ito'y naitatag dahil sa kaunawaan. Ano ba ibig sabihin ng kaunawaan? Ang ibig sabihin ng pagtatatag sa pamamagitan ng kaunawaan ay ang pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa upang mapatibay ang relasyon at kaayusan ng inyong tahanan. Kung ang wisdom ay yung skill sa pagbibuild, ang understanding o pagkaunawa ay yung paniniguro na matibay at stable ang tinatayo mo. Ito yung structural integrity ng pamilya. Isipin mo ito. Ang wisdom ay parang hollow blocks, semento at pintura. Ito yung nakikita nating structure. Maganda, nakatayo, may forma. Pero ang understanding o kaunawaan, ito yung mga bakal o steel bars na nasa loob ng semento. Hindi mo nakikita ang bakal kapag tapos na ang bahay, di ba? Pero ito ang naghahawak sa lahat para hindi gumuho ang pader kapag lumindol o bumagyo. Ito ang nagbibigay ng structural integrity. Now, kapag ang pamilya ay walang bakal o walang unawaan, mukhang okay sila sa social media, mukhang masaya sa panlabas, pero sa unang pagyanig ng problema, pagkukulang sa pera, sakit o away o pagkakamali ng mahal sa buhay, ay bigla na lang silang magkakabitak-bitak at guguho. Pero tingnan mo ito, kapag may pag-uunawaan naman, kahit anong bigat ng pressure, may bakal na humahawak sa inyo sa loob, hindi kayo bibigay kasi matibay ang kapit nyo sa isa't isa. Ang pagkakaunawaan ay parang isang structural engineer. Siya yung sumisilip sa ilalim. Matibay ba ang lupa dito? Kaya ba nitong hawakan ng bigat ng bubong kapag bumabagyo? Sabi ng theologian na si David Guzik, kailangan ng proper engineering. Hindi lang sa physical na bahay, kundi sa moral and spiritual values ng tahanan. Bakit? Kasi pwede kang magkamali ng tinatayuan. May nabasa akong kwento mula kay Pastor Jeff Strite. Ilang taon na ang nakakaraan, may isang pamilya sa Chicago na excited magpatayo ng bahay. Kumuha sila ng contractors, bumili ng materials, gumastos ng malaki, pero nung tapos na, nalaman nila ang isang nakakagimbal na balita. Ang builder nila nagkamali. Naitayo yung bahay nila sa maling lote. Grabe, imagine mo yon. Ang ganda ng bahay, pero nasa maling lupa. Ang ending, nagbayad sila ng $65,000 sa totoong may-ari ng lupa para lang maayos yon. Sayang, di ba? Nagkulang sila sa pagkaunawa ng foundation at location. They lacked understanding of the foundation and location.
Sa buhay pamilya, ganyan din. Pwede tayong magpagod, kayod kalabaw sa trabaho, bili ng gamit, schooling ng mga bata. Pero kung hindi natin naiintindihan saan dapat nakatayo ang pamilya, baka sa huli, magbayad din tayo ng mahal. Not just in money, but in regrets. Ano yung mga regrets na yon? Ano yung price na babayaran natin kung sa maling lote tayo nagtayo? Halimbawa, ang sakit isipin na baka dumating ang araw sasabihin mo, nagpakahirap ako mag-abroad. Nag-overtime ako gabi-gabi para mabigay ang best life sa kanila. Pero paglaki nila, aaminin sa'yo ng anak mo, Tay, Nay, salamat sa sapatos at tuition fee, pero hindi kita kilala. At hindi mo rin ako kilala. Grabe ano? Grabe ang regret dito. You became a successful provider but you failed to be a parent. Naitayo mo ang karir mo pero gumuho ang malalim na connection mo ng iyong anak. Maaring ang regret mo ay yung naibigay mo sa kanila ang best education. Lasal, Ateneo, UP, tapos naging top-notcher sila, naging manager, naging mayaman, proud na proud ka. Pero nung dumating ang bagyo ng buhay sa kanila, wala silang anchor, wala silang foundation. Nakita mo silang nawasak. Kasi naturuan mo silang magpayaman, pero hindi mo sila naturuan lumuhod at magdasal. Hindi mo na ipakilala ang Panginoong Yesus at hindi mo sila na-disciple. Alam mo, regret dito, you built their net worth but you neglected their self-worth in Christ. O kaya, andun yung pagsisisi na ang ganda ng tiles, ang mahal ng sofa, naka-aircon lahat ng kwarto, pero ang lamig-lamig ng samahan. Magkakasama kayo sa iisang bubong, pero kanya-kanya kayo ng mundo. Hindi kayo makapag-usap ng hindi nagsisigawan. Alam mo, regret dito, you spent millions building a house, but you forgot to build a home. At ito ang pinakamasakit sa lahat. Yung realization sa dulo, sana pala, hindi ako masyadong nag-worry sa kinabukasan. Sana ninamnam ko yung kabataan nila. Kasi yung pera, kikitain mo ulit yan eh. Pero yung 7th birthday ng anak mo, hindi mo na maibabalik. Yung graduation ng anak mo, hindi mo na maibabalik. Yung moments na kailangan kanila, once na lumagpas yan, hindi mo na mababayaran para ibalik. Alam mo, regret dito, thinking that money can buy back lost time. Iniisip mo pwedeng bilhin ng pera ang nawala na time. Kaibigan, yan ng ilan lang sa price na ayaw nating bayaran balang araw. Kaya nga habang maaga pa, let's check our foundation. Nasa tamang lote ba tayo nakatayo? Now, maaaring isa kang nanay at sinasabi mo, Kuya Mike, hindi naman ako engineer, hindi naman ako theologian. Simpleng nanay lang ako. Paano ko i-establish ang pamilya ko? Alam mo, Mami, you build by loving and understanding your children. Huwag mong maliitin ng power ng pangunawa at pagmamahal ng isang ina. Si G. Campbell Morgan ay isang sikat na British preacher. Napakagaling niyang magturo. Millions ang na-influence niya. At 4 sa mga anak niyang lalaki naging pastor din lahat. Isang araw nung kakatapos lang mag-preach ng anak niyang si Howard, tinanong siya ng isang reporter. Sabi ng reporter, Howard, since may 5 pastor sa pamilya niyo, ikaw, ang tatay mo at mga kapatid mo, sino sa tingin mo ang greatest preacher sa inyo? Alam mo, ina-expect ng reporter na sasabihin niya, ang tatay niya, ang greatest preacher. Pero nagulat siya sa sagot ni Howard. Sabi ni Howard, ang nanay ko po. Grabe, no? The greatest preacher was not the one holding the microphone on stage. No. It was the one holding the family together at home. Bakit? Kasi madalas hindi nare-realize ng mga tao na ang pagmamahal, concern at pangunawa ng isang ina ay ang pinakamalakas na influence kaysa sa ibang tao. Kaya kung ikaw ay nanay, never underestimate the power of your love. Kapag inuunawa mo anak mo, kapag pinapakinggan mo sila, kapag binibigyan mo sila ng time, you are preaching the gospel of love to them. You are establishing them. Pero paano mo gagawin yon? Kailangan mo mag-effort. Kailangan mo maging intentional. Naalala mo yung turo ng Panginoong Hesus sa Luke 6:48, sabi niya, ang taong may understanding ay parang naghukay ng malalim hanggang sa umabot sa bato. Ang ibig sabihin, understanding requires
digging deep. Hindi pwedeng surface level ka lang maghuhukay. Kailangan laliman mo. Kasi kapag hindi tayo nag-effort na intindihin at mahalin ang pamilya natin, alam mo kung anong mangyayari? Nagiging strangers tayo sa sarili nating bahay. At nakakatakot yun. May nabasa ako nakakalungkot na article tungkol sa Japan. Alam natin na very busy ang culture nila doon. Sabi sa article sa Japan daw ngayon, meron ng rent a family na service. Grabe, no? Totoo yan. Dahil sobrang busy ng mga tao, ay napapabayaan na ang mga nanay, lolo nila na matatanda na. At itong matatanda na ito ay pwedeng tumawag sa Nippon Kokashi Honbu. Pwede kang mag-request doon ng isang anak na rerentahan mo. O kung gusto mo mag-request ka ng isang apo o kamag-anak. Tapos, darating sila sa bahay mo. Babatiin ka na parang miss na miss ka na nila. Kakain kayo ng lunch, kwentuhan ng mga ilang oras, pero syempre, hindi mura yung bayad dun, ano? Ang 3 oras ay maaring magkahalaga ng mahigit 60,000 pesos plus dito sa atin, ano? Tapos idadagdag pa yung gasto sa transportation nila. Alam mo, sabi ng founder na si Satsuki Ohiwa, nung tinanong siya, bakit patok na patok ang business mo? Simple lang ang sagot niya. What is common about our clients is that they are thirsty for human love. Kaibigan, nakakadurog ng puso. Uhaw sila sa pagmamahal, kaya handa silang magbayad ng mahal para lang sa peking pagmamahal. I wonder kung kailan may mag-o-offer niyan sa Pilipinas. Wag naman sana. Pero ito yung challenge. You are already blessed with a family. Don't waste it. Nariyan na ang asawa mo. Nariyan na ang anak mo. Nariyan na ang magulang mo. Libre ang pagmamahal. Pero bakit ang damot natin minsan? Kaibigan, wag mo na antayin mag-rent ka pa ng pagmamahal na peke. Magsimula ka ngayon. Build your family with love and understanding. So, paano natin i-apply ang understanding sa bahay? Invest time. Don't just spend money. Gaya ng natutunan natin sa Japan story. Money can't buy true love. Umuwi ka ng maaga, makipaglaro sa bata, i-date mo, asawa mo. Pangalawa, practice motherly insight. Based sa story kanina ni G. Campbell Morgan, kahit tatay ka, learn to listen with your heart. Alamin mo hindi lang ang grades ng anak mo, kundi alamin mo din ang kanilang mga pangarap sa buhay at alamin mo kung ano yung mga kinakatakutan nila sa buhay. Pangatlo, join a spiritual family. Kung wala ka pang discipleship group, mag-message ka sa amin. You need a support system that understands you and helps you build your home. Kaya nga, ang hamon ko sa'yo, huwag kang maging katulad ng pamilya sa Chicago na nasa maling lote o mga tao sa Japan na nagbabayad para sa pekeng pamilya. Gamitin natin ang karunungan at pangunawa na galing sa Diyos para patatagin ang ating pamilya. Mahalin mo sila habang nariyan pa sila. Establish them with the love of Christ. So, paano ba natin itatayo ang ating tahanan o pamilya na may karunungan o wisdom? Una, build the home with wisdom. Pangalawa, establish the family through understanding. At pangatlo, fill the rooms with knowledge and stability. So, naitayo na natin ang bahay through wisdom. Napatibay na ang pundasyon through understanding. Nandiyan na yung mga bakal. Ngayon, pumasok naman tayo sa loob. Alam nyo, pwedeng matibay ang bahay, pero kung walang laman, ang tawag doon ay warehouse. Hindi yan bahay. O kaya haunted house. Nakakatakot, di ba? Ang bahay, para maging tahanan o home, kailangan itong lagyan ng laman. Tingnan natin ang verse 4 ng Proverbs 24. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Ang Hebrew word para sa kaalaman dito ay da'at. Ito ay mas malalim sa pagiging aware mo lang sa isang kaalaman, kundi ito ay picture ng isang karanasan. Ang da'at implies relationship and experiential knowledge. Gaya ng sabi sa Genesis 4:1, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Ang ibig sabihin ng nakilala ay naging intimate si Adam at Eve. Kaya kapag sinabi ng Bible na punuin mo ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman, ang ibig sabihin,
Punuin mo ng intimacy at pagkakakilala sa Diyos ang sarili mo at ang bawat miyembro ng iyong pamilya. Ito yung interior design ng pamilya. Isipin mo ito. Pwede kang magkaroon ng bahay na parang museum. Bawal galawin ng display, ang ganda tignan, pero ang lamig ng pakiramdam. Parang Wi-Fi dead zone. Walang connection. Pwedeng meron kang mamahaling painting, sofa, aircon, pero pag uwi mo, walang sumasalubong sa'yo. Kuya Mike, parang huli na ang lahat para sa akin. Wasak na ang pamilya ko. Ang dami kong maling desisyon noon. Hindi ako nag-build ng wisdom. Pwede ko pa bang punuin ang aming pamilya ng kaalaman ng kayamanan ng Diyos? Yes. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero pwede mong baguhin ang future. Ano ibig ko sabihin? May isang kwento mula sa isang missionary. Habang nagtatravel siya pauwi, galing sa mission field, naimbitahan siya mag-dinner sa bahay ng isang young couple na may dalawang maliliit na anak. Noong oras na para patulugin ng mga bata, tinanong nila yung missionary, gusto niyo po bang sumama sa kwarto? Sa kwarto ng mga bata. At sumama naman siya. At nakita niya ang napakagandang eksena. Isang pamilyang nakaluhod, tinuturuan ng mga bata na tumawag sa Diyos. Sila ay nananalangin. Ito ay picture ng isang tahanan o pamilya na may kaalaman ng Diyos o pamilya na nararanasan at intimate sila sa Diyos. Pagbalik nila sa living room, naghain ng kape ang misis. Medyo nahihiya silang magtanong, Pastor, mukha ba kaming bata pa para maging magulang? Sabi ng missionary, Naku, lahat naman ng new parents mukhang bata sa paningin ko. And doon nag-open up ang mag-asawa. Kinuwento nila kung paano kumilos ang Diyos sa buhay nila. Sabi nila, Pastor, nung mas bata pa kami at hindi pa kasal, nabuntis na ako. Akala ng marami ay wala na kaming pag-asa. Hinusgahan kami ng marami. Marami nagsabi, wala na, sira na ang buhay ng mga yan. Pero alam nyo, sa tulong ng Christian families, sa tulong ng church na nagbigay ng trabaho doon sa lalaki para makatapos ng pag-aaral, ay nagpasya silang itayo ang kanilang pamilya sa Panginoong Yesus. Kahit pa nagkamali sila in the past, matapos ang 2 years, nagkaanak ulit sila. At yun ang nakita ng missionary. 4 years matapos silang ikasal, nakita ng missionary ang isang tahanan na puno ng pagmamahal at pananampalataya. Isang tahanan na punong-puno ng wisdom. Anong point? We all make mistakes. We all have sinned. Baka broken marriage, baka addiction, baka napabayaan mo mga anak mo noon. But God can make something beautiful out of our lives if we let Him. Kaya niyang i-remodel ang buhay mo kung iaalaw mo lang siya. So, paano tayo magsisimula ngayon? Simple lang. Fill the rooms intentionally. Fill the kitchen with conversation. Bawal ang cellphone sa hapagkainan. Kami sa aming tahanan kapag kumakain, bawal ang cellphone. Simulan nyo mag-usap at magtanungan. Halimbawa, tanungin mo yung anak mo, paano mo nakita ang pagkilos ng Diyos sa iyong araw ngayon? Tanungin mo ang bawat isang kasama mo sa hapagkainan. Pangalawa, fill the bedroom with prayer. Kaya na sabi ni Spurgeon, a home without prayer is like a house without a roof. Kaibigan, manalangin kayong mag-asawa. Kami, kasama ng aming mga anak, ay bago kami matulog ay ginagamit namin itong pagkakataon upang makapag-devotion at manalangin. Fill the atmosphere with worship. Hayaan mo na ang iyong tahanan ay maringgan ang pagpupuri mo sa Diyos. Kayong lahat, hindi lang sa simbahan. Kaibigan, maaaring nagtatanong ka, Kuya Mike, paano ako magbibuild ng pamilya? Ako mismo, pakiramdam ko, walang nagmamahal sa akin. I feel alone. Kaibigan, baka naghahanap ka ng sense of belonging na hindi maibibigay ng tao. Gusto kong ikwento sa iyo isang story na shinare ng author na si Keith Miller. Tungkol ito sa isang babae sa group niya na nagbahagi ng kanyang childhood trauma. Sabi ng babae, nung maliit pa ako, namatay na ang parents ko. At napunta ako sa isang ampunan. Hindi ako magandang bata at parang walang may gusto sa akin. Pero bata pa lang ako, ang dasal ko sa araw at gabi ay magkaroon ako ng pamilya. I long to be adopted. Kaso sa sobrang desire niya magkaroon ng parents, every time may darating para kilalanin siya, sumusobra naman siya sa pagpapa-impress sa mga nag-aampon. Kaya hindi siya kinukuha.
Hanggang sa isang araw, sinabi ng head ng orphanage, may pamilyang darating para iuwi ka. Naku, sobrang saya niya. Tumalon siya sa tuwa, umiyak siya sa saya. Kahit sinabihan siya na on trial lang yan ha. Hindi siya na-disappoint. Naniniwala siya na ito na yon, forever na to. So, sumama siya sa pamilya, naging masaya siya, pumasok sa school, life began to open up. Pero after a few months, one day, umuwi siya galing sa school, excited pumasok sa pinto. Pagbukas niya, walang tao. Tahimik ang bahay. At sa gitna ng hallway, nakita niya ang luma at sira-sira niyang maleta. At sa ibabaw no, nakapatong ang maliit niyang coat. As she stood there, bigla niya na-realize ang ibig sabihin nun. Hindi na siya bahagi ng pamilya na yon. Binalik na siya. Nung kinukwento niya yon, halos lahat ng nakikinig sa kanya umiiyak. Sabi ng babae, nangyari yan sa akin hindi lang isang beses, 7 beses bago ako mag 13 years old. 7 times rejected ako. 7 times binalik ang maleta. 7 times na pinaalis. Pero dahil sa mga karanasang yon, doon ko nakilala ang Diyos. At doon ko natagpuan ang totoong hinahanap ng puso ko na hindi maibigay ng mga earthly parents. Doon ko naramdaman na ako ay naging kabilang sa isang pamilya na hindi na mawawala magpakailanman. Kaibigan, baka meron kang rejection sa puso mo. Baka pakiramdam mo sa dinami-dami ng pagkakamali mo, nireject ka na ng mundo. Baka iniisip mo, wala nang nagmamahal sa'yo. Kaibigan, iniimbitahan ka niya ngayon. Sabi niya, anak, sakin ka. Hindi ka on trial. Hindi kita isusole. If you think no one loves you, no family, I'm here. Kaibigan, ini-invite ka ng Diyos. Ngayon, sabi ng Panginoong Yesus sa John 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Wow, grabe. Ang ganda ng verse na ito. Kaibigan, gusto ng Panginoong Yesus na siya ang maging foundation ng iyong buhay. Gusto niya makasama ka dito pa lang sa lupa at doon sa langit. In fact, nagpe-prepare na siya doon sa langit para sa pagkikita nyo. Gusto ng Diyos na maging ama mo siya na iba kaysa sa iyong earthly father. Kaibigan, kung gusto mong maranasan ng pamilyang hindi ka iiwan, kung gusto mong punuin ni Lord ang buhay mo ng pagmamahal na hindi nagbabago, lumapit ka sa Kanya ngayon. Huwag mo hayaang matapos ang araw na ito na bit-bit mo pa rin ang maleta ng nakaraan. Ipahayag mo ang iyong pagsuko at pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya. Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po dahil sa iyo may tahanan na ako. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalagana pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So paano ba tayo magtatayo ng ating tahanan o pamilya na may karunungan o wisdom? Build the home with wisdom. Gamitin mo ang blueprint ng Diyos. Gawin mong sentro ng inyong pamilya ang Panginoong Yesus. Pangalawa, establish the family through understanding. Patibayin mo ang inyong relasyon sa pamamagitan ng pagmamahal at pag-unawa na gaya ng sa Panginoong Yesus. Pangatlo, fill the rooms with knowledge and
stability. Punuin ang bawat kwarto ng presensya ng Diyos. Tandaan mo na hindi pa huli ang lahat. Simulan mo at ipasailalim sa Panginoon ang lahat ng aspeto ng iyong buhay, kasama na ang iyong pamilya. Kaibigan, simulan mo tignan ng iyong tahanan o pamilya. Tignan mo ito bilang isang proyekto ng Diyos. Tatay, nanay, anak, kayo ang builders ng Diyos. Hindi magiging perfect ang pamilya natin overnight. Kahit kailan, hindi naman tayo magiging perfect. May mga araw na magkakamali tayo. May mga araw na parang guguho ulit. Pero dahil established tayo sa grace ng Panginoon, hindi tayo susuko. We will keep building. We will keep loving. We will keep filling our homes with this glory. Gawin nating tahanan ng ating mga bahay. Isang lugar na kung saan ay ino-honor ang Panginoong Hesus at dinadaluyan ng wisdom na galing sa Diyos. At gawin mong intentional ito this week. Mag-usap kayo ng iyong pamilya, pwedeng sa hapagkainan at buksan nyo ang Bible. Manalangin kayo at sabihin na, as for me and my house, we will serve the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang inyong mga pamilya. God bless you all.